knowing Jesus. So, kilala niyo na po ba si Jesus? Anong masasabi ninyo sa kanila? So, yun po, kilala natin si Jesus. Natatandaan ko po nung bata pa ako, kilala ko si Jesus na yung nasa, alam niyo po yung sabsaban ko sa tuwing Pasko, sa sabsaban, at pinanganak na mayroong nasa sabsaban kasama yung kanyang anak. Tatay na ang pagkakaalam ko doon, ang talagang tatay, ang Diyos, ang God the Father is si asawa ni Maria. Yun po yung pagkakaalam ko kasi pinanganak po ako sa Catholic. So, magaman po, yun po ang pananaw ko na si Kristo. Yun po si Jesus. Ngayon po, tanungin po natin sa pagkakilala ng pagkakilala po sa Matthew 7:21 hanggang 23 po, kung sino si Jesus. Kung sino pa may Bible, pakibasa lang po. Pakibasa niyo lang po. Kung hindi po, babasahin ko sa inyo ng na saglit. Yan po sinasabi. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo nagpalayas kami ng mga demonyo? Sa pangalan mo nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at na magkagawin, pinayas ko sa kanila. Hindi ko kayo nangakakilala, magsiglaro kayo sa akin. Kayong manggagawa ng kasampalasanan. It is the evildoers po, in English. So kasi mas ginagamit ko po ang Tagalog dahil mas kung sa ako po ang tatanungin, even nakakapagalit po ako ng English, is parang pinatin ko pong explain dahil so yung talagang lingwahe natin. Kaya, kumbaga kahit pumaliwa ko kanan, kaya kong ipaliwanag kung ano po yung aking naiintindihan at gusto kong sabihin sa inyo. So, ibig sabihin po pala is, yung iba kilala nila si Jesus dahil sabi nga nila is nakakapagpagaling sila, nakakapagpalayas ng demonyo. So, ibig sabihin, hindi porket kilala mo si Jesus, nakakapagpalaya ka, nakakapagpalayas ka ng demonyo, is kilala mo si Jesus. Ano po ang sabi sa sa Mateo 15:9? Mateo 59, so para maano po, pakibasa rin po ninyo, tingnan niyo po rin sa Mateo para mas mapili niyo po yung sinasabi ko. Mateo 15:9, verse 15, chapter 15, verse 9. So, ano po ang sabi niya sa Mateo, sa aklat number? Sabi niya po doon is, tapuat walang kapuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinangaral ang mga utos ng tao. So, ito po yung, ibig sabihin, kahit nung una pong panahon is, kilala nila at nagtuturo sila ng tungkol kay Jesucristo, pero it is a knowledge or it is doctrine na lamang po na kaalaman ng tao. It is, hindi po ito yung talagang kung ano talaga si Jesus. It is a doctrine na lang, yun po ang pinagaan niya. So marami pong minsan naliligaw dahil minsan kalala natin, minsan may magsasabing kilala si Jesus, minsan magugulat tayo. Ang galing-galing nila sa verse ng Biblia. Tanungin mo sa kanila, sino si Kristo? Sabi niya, ganito, lahat ay nasabi. Kung nasaan siya ng Genesis hanggang sa Revelation. Nasabi niya lahat kung nasaan siya, kung anong mga ginawa niya. Pero, ang sabi ng is, malaman mo man ang buong kasulatan kung hindi mo isa sa balakay. Di ba? Ngayon, ito naman po ang sabi ng Acts 10:48. Who is Jesus? So,
i-bear po ulit niyo ako sa Acts 10:23, 10:23. Opo. So, babasahin ko na rin po ng mas maliwanag din. At ito po. Tatapuan. Pagka kayo pinag-uusin niya sa isang bayang ito, ay magsitakos kayo tungkol sa kasunod na bayan. Sapagkat sa katotohanan sinasabi ko, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito. Sorry po. 10:43 po. 10:43. Yun po. Oo, Acts 10:43 po. Sila po yung aking aral sa Bible. Dahil medyo, kasi masyado po sensitive, pagpindot ko, kasi hindi ko po magamit yung Bible, dahil medyo nagbablur po yung paningin ko. So nakita niyo na po yung Acts 10:43. 33 po. Acts 10:43. Acts. All the prophets testify about him, everyone. Could be erased of sins. Po. So, Through his name. ito po. Ito ang sinabi niya sa Acts 10:43. Ito po yung sabi ko si Jesus. Siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So medyo lumilin po. Ibig sabihin po pala is kahit kilala niyo siya, pero kung hindi ka sumasampalataya, is hindi pa rin. So kailangan mong sumampalataya na siya ang Kristo. At sinuportahan po siya sa Romans 6, almost the same. Yung po ang sinasabi sa Romans, nalimutan ko lang po yung verse 6, Jesus is Lord. So, ibig sabihin po, ang ating Diyos, kung tinatanggap niya, ay ipopunad na siya ang Diyos ng ating buhay. So, yun po, Jesus Christ is our Lord and Savior. Yun po ang masasabi natin na kilala natin si Kristo. So, paano po natin talaga siya nakakilala is how do we know Jesus? So, dire-diretso ko lang po para ano, how do we know Jesus is, unang-una po is, enter a relationship with Him. So, saan po natin mapabasa siya? Sa Matthew 22 verse 37. So, ano po ang sabi dito? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. So, kung yun po yung ano natin, kung paano natin makikilala si Kristo is kailangan magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Kasi kung hindi po tayo magkakaroon ng relasyon, is valid, wala po ang lahat. Ano po ba pagiging sabihin natin? Example na magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. It is na tanggapin mong siya ang Panginoon nating buhay, na siya ay buhay na maguli, siya ang nabuhay mula sa mga patay, at siya ang buhay na walang hanggan. At yun po ay sinusuportan, hindi ko na rin po babasahin sa inyo. Yung Mark 12:30 is the same. And ano pa po? What is entering a relationship and then surrendering your life to His plan. Ito po. Parang nakikita ko po ito yung lagi paboritong verse ng ating sabi nga is yung isosurrender natin yung life sa Kanya. Ito po yung favorite verses Matthew 6:33. So
So, sino pong nakaka-memorize na? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yan. So, yung Matthew 6:33 po, talagang ano po siya. So, ibig sabihin po, yung seek ye first is kailangan, pag sinabi ng may seek, is that is, kumbaga, it is a, seek is a verb. So, kailangan may gawin ka. Diba? Kailangan hanapin mo ang kanyang kaharian. So, paano mo hanapin ang kanyang kaharian? Is, ano ba ang sinasabi ng kanyang kaharian? O sinasabing kingdom niya, is yun po yung example is ang mga, ano ba yung God's will, o ano ba yung dapat gawin ng isang kumikilala kay Kristo. Unang-una po is, kung halimbawa it is, kung uunahin, sa aming ano kasi, ano namin is, either, yung seek first is, either pumili ka, masarap mamasyal, or pumunta sa church, sa Bible study, or magpumasok ka na sa Sunday, maraming puntahan, pagliliwaliwan, pero mas pinili mo. It is example po na pinipili mo ang Diyos. At ang kasunod po is confession our sins. Para po, kasi kahit ano pong pagkakilala natin kay Kristo Jesus, kung hindi natin isasubmit ang ating sarili at hindi tayo magko-confess sa Kanya na siya, na ang ating mga kasalanan, wala pa rin po lahat. Kasi wala pong, hindi po kasi tayo makaka-enter sa kingdom of God kung hindi natin i-confess ang ating mga kasalanan. Amen. Yan. So pag na-confess po natin yon, it is the time mag-work sa atin ang Holy Spirit. Bagaman it's ang Holy Spirit, it's hindi ko pa po topics, pero sa susunod po, it's tatawag na sa Holy Spirit. So yun lang po. Once tanggapin mo siya at i-confess mo, mag-work po sa atin ang Holy Spirit. And at lagi na po tandaan, ano po ang sabi sa Psalm 16:8? 16, verse 8. Sabi po dito, sa aking nilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko. Ito sabi, laging ang ibig sabihin po ito is laging nangunguna ang Diyos bago ang sarili ko. So ibig sabihin, ganun pa rin. Lagi natin priority ang Diyos kaysa sa ating sarili. Amen. Okay po. So mabilis po ako, pero ang ano po is, para na makilala po natin ang Diyos is enter to a relationship with Him and surrender our life to His plan. And ang purpose po natin is confess our sins. At lagi, yun po is confess our sins and lagi natin unahin ang Diyos kaysa sa ating sarili. So dahil po, ang topic natin is knowing Jesus. So, we need to continually seeking Him, learning about Him, and enjoying the fellowship with Him. So, it is in natin, kung mababasa niyo po ito po yung ating dapat po natin yun, dapat tayo ay learn about yung kailangan natin alamin pa siya at yung makalangit is iiwanan kong verse sa inyo, itingnan nyo na lang po is Jeremiah 29:13 and Philippians